Hello po mga kaibigan. Pupunta po kami sa Limasawa Island. Tingnan niyo mga kaibigan ang ilagan ng ating Panginoong Diyos. So while we will be traveling to Limasawa Island mga kaibigan, makinig po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. We are grabbing this opportunity mga kaibigan para malaman natin ang katotohanan mga kaibigan. So ang topic natin ngayon mga kaibigan ay sa Santiago chapter 1 verse 27. Anong sinabi sa Biblia sa Santiago chapter 1 verse 27? Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. So ito po mga kaibigan, ang ating topic ay tungkol sa dalisay na relihiyon. Sa ating panahonan ngayon, tingnan mo ang palibot, we are so free. We are so free mga kaibigan. Malayang malaya po tayo mga kaibigan. Purihin ng ating Diyos. Ana akong ticket, asa na ito sa kasawa. Malayang malaya po tayo mga kaibigan. So, sa Pilipinas mga kaibigan, talagang mayroong kapayapaan mga kaibigan. Sa ibang bansa siguro, tinatawag na, sa ibang bansa mga kaibigan, mayroong tinatawag na communist country. Bawal doon mga kaibigan ipahayag ang salita ng Diyos. Pero dito mga kaibigan, salamat sa ating Diyos. At tayo ay malaya na makakapangaral sa salita ng Diyos. At malayang malaya tayo makapaglibot. Gaya nga nito mga kaibigan, tingnan mo yung tubig na. Wow, so dahil sa linis mga kaibigan. Wow, very nice. Kulay blue na mga kaibigan. So yun mga kaibigan, salamat sa ating Panginoong Diyos. Ito po, itong lahat na ito mga kaibigan ay ang Diyos ang gumawa nito mga kaibigan. Anong sabi sa Biblia mga kaibigan? Ang sinabi sa Biblia sa Hebrews chapter 11 verse 3, tingnan natin mga kaibigan. Para manampalataya tayo na mayroong Diyos. Sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 3 na ang Diyos, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Purihin ang ating Diyos. Manalangin po muna tayo. Purihin ka o Diyos sa walang hanggan Ama, Panginoong Diyos. Ikaw na lumikha, tingnan mo sa langit. Ikaw na lumikha sa langit, sa kadagatang ito, sa mga tao, at of course itong mangbot na sinaksakyan natin. Of course, ang Diyos din ang lumikha nito. Bakit? Ang Diyos ang lumikha nito. Kung walang karunungan na nanggaling sa Diyos, hindi po ito malilikha na sasakyan. Kaya mga kaibigan, according sa Biblia, sa Hebrews chapter 11 verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pa ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin mga kaibigan, sa pamamagitan ng panampalataya, natatalastas natin. Ano yung natatalastas? Maaram kita waray-waray. Kahibaluta. Natatalastas natin. Kahibaluta. Na kining kalibutan, gihimo ni sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong. Natatalastas natin na ang sanlibutan ito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. May mga tao mga kaibigan na hindi nananampalataya sa Diyos. So mga kaibigan, mayroong tinanong mga kaibigan na isang atheist mga kaibigan. Sabi ng believer, nagtanong siya. Tinanong niya yung atheist, sabi ng believer ng Panginoon, nananampalataya ka ba na may Diyos? Sabi ng atheist, no, I don't believe God. Sabi niya. Sabi ng believer, nananampalataya ka ba na mayroong artist? Yes. Bakit mayroong artist? Dahil mayroong paintings. Ikaw, ngayon, in our version, nananampalataya ka ba na may Diyos? Dapat kang manampalataya na may Diyos. Kung mayroong artist na gumagawa ng mga artworks, mayroong
artist na gumagawa ng artworks, mga kaibigan, ibig sabihin mayroong artist. So mayroong nakikita natin na artworks, ganon din ang Panginoon, mga kaibigan. Mayroon tayong creator. Mayroon tayong Diyos. Bakit? May creation na ating nakikita. May mga tao na nagsasabi, I was able to encounter some people, mga kaibigan. Yung isa sa Facebook, sa YouTube, mayroong akong YouTube channel, nag-comment siya, mga kaibigan, na hindi siya nananampalataya sa Diyos. Kasi nag-post ako doon ng worship. Sabi niya, sayang yung ginagawa ninyo, sayang na oras yan pag-worship. So hindi naman yan totoo na Diyos. Sabi niya na hindi yan totoong walang Diyos, sabi niya. Walang Diyos, sabi niya. So, I was so sad, mga kaibigan, sa kanyang sinabi. Purihin ang ating Diyos. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. I was so sad, mga kaibigan, sa kanyang sinabi. Bakit, mga kaibigan? Sabi niya, nasayang daw ang pag-worship namin. Wala raw Diyos. Inuubos daw namin yung oras namin sa walang halagang bagay na yan. Yun ang sinabi niya, mga kaibigan. Sabi niya, I would rather believe the educators. Yun ang sinabi niya, mga kaibigan. So, I replied him, mga kaibigan, saying na kung hindi ka I believe your yung pananampalataya mo. Pero, sabi ko sa kanya, sabi mo na you would rather believe the educators, the scientists. Sabi ko sa kanya, sinong pinakamatalinong scientist? Sinong pinakamatalinong educators na marunong gumawa ng langit? Tingnan mo yung langit. Sinong marunong gumawa ng langit? Sinong tao na marunong gumawa ng dagat na gaya nito, mga kaibigan? May educators ba na magagawa ng dagat na gaya nito? May scientist ba na makakagawa ng mga bagay na ito, mga kaibigan? Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, mga kaibigan, sa Hebrews chapter 11 verse 3, na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan ng pananampalataya, kung nananampalataya, ang problema, mga kaibigan, maraming mga tao ngayon na hindi nananampalataya sa ating Diyos. May pananampalataya man, mga kaibigan, pero sa isip lang, wala sa gawa, mga kaibigan. So, pinaka-importante sa lahat, mga kaibigan, na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos dahil, mga kaibigan, purihin ang ating Diyos. Dahil ang pananampalataya, mga kaibigan, yun ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Hallelujah. Kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, mas mabuti pa sa iyo, ubusin mo ang iyong pera, kung maaari, pumunta ka doon sa lugar kung saan si Jesus Christ ay nabuhay, doon sa lugar ni Maria at ni Joseph, itanong mo doon. Ngayon, high-tech na naman, high-tech na ngayon, i-search mo na lang sa encyclopedia, i-search mo sa Google, the history about Jesus Christ. When we say history, mga kaibigan, hindi yan nagsisinungaling. Praise God. So, totoo naman talaga na mayroong Diyos. Totoo naman talaga na si Jesus Christ ay nabuhay sa pamagitan kay Maria. At totoo na si Jesus Christ, mga kaibigan, ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At totoo, dahil ayaw lang ni Jesus Christ na mapunta tayo sa impyerno. As in super ang kanyang mga pagsisikap, mga kaibigan. Napakahirap ang ginawa ng ating Diyos dahil lang upang tayo ay hindi mapulit sa impyerno. Praise God. At totoo, mga kaibigan, sa history, mga kaibigan, sa encyclopedia, mga kaibigan, totoo na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay. Mayroon nga mga tao, mga kaibigan, na ayaw, praise God, mayroong mga tao na ayaw manampalataya na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay. Bakit, mga kaibigan? According sa Biblia, mga kaibigan, nung namatay, in the third day, mga kaibigan, mabubuhay na si Jesus Christ. Ang ginawa, mga kaibigan, yung mga nagbabantay doon ng mga sundalo, nag-report doon sa mga pamunuan. Sinabi nila na totoo na si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli. Ang sinabi nila, mga kaibigan, ng mga namumuno, praise God, na huwag niyong ibalita na si Jesus Christ ay nabuhay. Sabihin niyo na ninakaw ng mga kasama ni Jesus Christ ang kanyang bangkay.
Yun mga kaibigan, hanggang ngayon yung mga yung nandoon sa, lalo na yung mga Israelites mga kaibigan, hindi sila nananampalataya na si Jesus Christ ang Messiah. Hindi sila nananampalataya na si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli. Ngunit mga kaibigan, mga saksi, mga kaibigan, ang mga alagad ng ating Diyos, praise God, na nabuhay na magmuli si Jesus Christ. At sabi dito mga kaibigan, according sa 1 Corinthians, sabi dito sa Biblia mga kaibigan, sa 1 Corinthians chapter 15, anong sinabi dito? Sabi ni Apostol Pablo, praise God, sa mga hindi nananampalataya sa ating Diyos at sa mga nag-aalinlangan na mayroong pagkabuhay na magmuli, sabi ni Apostol Pablo mga kaibigan, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1, sabi dito, ngayon ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ibanghilyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na sa mga na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsampalataya ng walang kabuluhan. So ipinalatastas niya Apostol Pablo na talagang totoo ang ebanghilyong ito. Ano ang ebanghelyo? Na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay na magmuli at pumunta na sa langit, sa ikatlong langit mga kaibigan. Yon ang ebanghelyo. Sabi ni Apostol Pablo mga kaibigan, kung sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpapagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi biyaya ng Diyos na sumasa akin. Maging ako nga o sila, o gayon ang aming ipinangangaral, ay gayon ang inyong sinasampalatayan. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay? Yon, linakasan mga kaibigan ni Apostol Pablo. Bakit ang iba sa inyo ay hindi nananampalataya na may pagkabuhay na walang, bakit ang iba sa inyo na hindi nananampalataya na bubuhayin yung mga patay, sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, praise God, sabi ni Apostol Pablo, marami ang nakakita na nabuhay na muli si Jesus Christ. Praise God, marami ang nakakita. Sabi dito mga kaibigan, praise God. Sabi pa nga dito, nang sinulat pa ang mga salitang ito, ay buhay pa hanggang ngayon. Sabi dito mga kaibigan sa 1 Corinthians 15 verse 6, pagkatapos na makita sa mahigit ng 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabuhay hanggang ngayon, natapwat ang mga iba'y nangamatay na. Praise God. Sabi nito mga kaibigan, marami ang nakasaksi na si Jesus Christ ay nabuhay, nakisama pa sa kanila within 40 days after ni Jesus Christ na namatay at nabuhay. After 3 days, nakipagsama pa siya mga kaibigan sa mga apostolis at sa maraming mga tao mga kaibigan. Tinuruan pa niya within 40 days and 40 nights. After that 40 days and 40 nights mga kaibigan, praise God, bumalik na siya doon sa kaharian mga kaibigan. So yun ang pinaka-importante sa lahat. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 20, hawaray-waray, kundi ginbanhaw gudi si Kristo tikanghan mga patay ngan amo inin. Basihanan niya pagbabanhawon gud ang tanan nga mga tao tikanghan mga patay. Babanhawon gud ang tanan nga mga tao tikanghan mga patay. Appointed time, in appointed time. Sabi dito sa Tagalog, 1 Corinthians 15:20, sabi dito, datapot si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siyang naging pangunahing bunga sa mga nangamatay. So siya mga kaibigan, ang ating example, basihanan. Siya ang basihanan na ang lahat ng mga tao ay mabubuhay mga kaibigan. Praise God. Mabubuhay at praise the Lord. Mabubuhay na magmuli at ano mga kaibigan, pagkabuhay na magmuli ng mga tao ay sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, mamamatay tao, but after this the judgment. Huhukman kita. Paano tayo hukman kung
tayo ay patay na. Ibig sabihin, mabubuhay muna tayo na magmuli at mayroon tayong incorruptible body according sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50, praise God, 50, praise God, 51, mga kaibigan, na sa 52 din mga kaibigan, na bibigyan tayo ng katawang hindi nabubulok. Praise God. Kaya yun mga kaibigan, ang sinasabi ko na dapat tayo ay manampalataya. The core there mga kaibigan, ang pinakasintro, ang pinakapunot dulo mga kaibigan, ay si Jesus Christ. Kaya itong Pilipinas mga kaibigan, we're going to Limasawa, at ang Limasawa is one part of the Philippines mga kaibigan. Ang Pilipinas ay tinatawag na Christian nation. Bakit Christian nation? Dahil mga kaibigan, nananampalataya kay Jesus Christ. Ngunit mga kaibigan, dapat ang ating pananampalataya ay nababase sa Biblia. Lahat dapat ay nasa Biblia. Balik tayo mga kaibigan sa ating topic. Yun ay introduction lamang mga kaibigan. Upang tayo ay manampalataya mga kaibigan sa Diyos. Upang tayo manampalataya sa Biblia. Kung saan narito lahat ang mga history na nangyari mga kaibigan sa mga apostolis, sa mga nangyari lahat ng unang panahon at nangyari sa panahon ni Jesucristo, nangyari sa mga apostolis. Lahat ng ito ay nandito mga kaibigan sa Biblia. Ito ay history mga kaibigan ng mga Kristiyano. Praise God. Kaya ang Biblia mga kaibigan ay ating basahin. Huwag lang nating pabayaan doon na maraming alabok na mga kaibigan. So, balik tayo mga kaibigan sa ating topic, ang dalisay na reliyon. Ang dalisay na reliyon mga kaibigan, praise God, ay ang dalawin ang mga babae. Sabi ng mga tao mga kaibigan na hindi sila na nalilipat na hira o nag-aalinlangan na sila sa mga reliyon. Kaya yung iba, ayaw nang umanib sa kahit anong reliyon. Praise God. Ayaw na nilang umanib kahit bisan anong reliyon. Praise God. Pero dito sa Biblia mga kaibigan, ating pag-aaralan kung ano ang tunay na reliyon. Ano nga ba ang tunay na reliyon mga kaibigan? Babasahin ko ulit sa Santiago chapter 1 verse 27. Ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng baho sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ano po ito mga kaibigan? Yung dalawin ang mga babaeng baho mga kaibigan, ito ay nagre-representa mga kaibigan, praise God, ng ang dalawin ang mga babaeng baho. Ibig sabihin, nagre-representa ito mga kaibigan ng pag-ibig mga kaibigan, praise God, sa ating kapwa. Lalong-lalo na ang mga babaeng bao mga kaibigan ay sila po ang nangangailangan. Bakit? Wala nang tumutulong sa kanila mga kaibigan. Praise God. Walang nag-aaruga sa kanila. So yun mga kaibigan, kung ang isang tao ay mahilig sa kabanalan mga kaibigan, mahilig mga kaibigan sa pag-ibig sa kapwa mga kaibigan, gaya ni Cornelio mga kaibigan. Tingnan natin si Cornelio. Si Cornelio mga kaibigan, according sa Gawa chapter 10 mga kaibigan, si Cornelio ay isang tao na mahilig sa kabanalan at praise God, matatakutin sa Diyos at naglilimos sa maraming tao. Yung paglilimos sa maraming tao, yon mga kaibigan ang pag-ibig mga kaibigan, praise God, sa kapwa. Tingnan natin si Cornelio. May isang tao sa Caesarea na nagngangalang Cornelio. Sabi dito sa Biblia, sa Gawa chapter 10, anong sabi dito mga kaibigan? Gawa chapter 10, anong sabi sa Biblia? Tingnan natin, hanapin natin mga kaibigan. Gawa chapter 10. Tingnan natin sa Biblia. Sa Gawa chapter 10 mga kaibigan, verse 1. Anong sinabi dito? At may isang tao nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan ay naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Naglilimos siya sa maraming tao at palaging nananalangin sa Diyos. Isa niya mga kaibigan na kapitan ng mga sundalo. Masipag siya sa kabanalan, naglilimos sa maraming tao at praise God, hallelujah, mahilig manalangin sa Diyos. Ito mga kaibigan ang pinaka-importante. Ito po ang tinatawag na dalisay na relihiyon.
si Cornelio mga kaibigan, mayroon siyang tinatawag na dalisay na reliyon. Bakit dalisay ang kanyang reliyon mga kaibigan? Sapagkat siya'y matatakutin sa Diyos. Praise God. Amo na ito mo sa away lang. Pagkatapos ito, tingnan natin dito mga kaibigan. Gusto ka na ikarin. Dusog ikaw, Big. Dusog ka, dusog. Yan. We are reaching mga kaibigan. Malapit na tayo mga kaibigan sa Limasawa Island. Yan po ang Limasawa Island. Di ba mga kaibigan sa mga anggawa ng Diyos? Praise God. Isang isla, isang kalupaan, isang lupa sa gitna, kalagitnaan ng dagat. Yun ang tinatawag na isla mga kaibigan. So yun mga kaibigan, balik po tayo mga kaibigan kay Cornelio. Si Cornelio mga kaibigan ay mayroong tinatawag na dalisay na reliyon. Pero ano ang nakikita natin ngayon mga kaibigan? Praise God. Anong nakikita natin ngayon? Ano ang ating nakikita na reliyon ng mga tao mga kaibigan? Sasabihin ng iba na siya'y reliyoso, pero ano ang ginagawa? Malakas uminom mga kaibigan ng nakakalasing na inumin. Praise God. Sasabihin na siya ay reliyoso, pero mga kaibigan, hindi nagpipigil sa kanyang dila. Mahilig magbuyayaw. Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay nandyan sa reliyon na yan, na mahilig mambuyayaw mga kaibigan, mahilig mambulyaw, lumayo ka sa mga reliyon na yan mga kaibigan. At mahilig magsinungaling, naglalasing. Sabi sa Biblia kasi mga kaibigan, praise God na, ang paglalasing mga kaibigan ay, praise God, kapag hindi tayo magpapakabanal ay ibubulit tayo sa impyerno mga kaibigan. Tingnan natin ang paglalasing mga kaibigan ay hindi yan sa Panginoon. Praise God. Ating hanapin sa Biblia mga kaibigan na yung paglalasing mga kaibigan ay karumal-dumal yan sa harapan ng ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya praise the Lord. Lumayo tayo sa reliyon na yan mga kaibigan. Anong sabi dito? Tingnan natin mga kaibigan kung ano ang sabi tungkol sa bino. Pinagbabawal yan mga kaibigan ng ating Diyos. Praise God. Mababasa mga kaibigan sa praise God. Mababasa natin ito yung pag ipinagbabawal yung pag-inom ng bino sa Habakuk chapter 2 verse 12. Sabi dito sa Habakuk chapter 2 verse 12 na yung pag-iinom mga kaibigan, yun ang simulan ng kahalayan. Praise the Lord. Kahalayan, pag-inom, lasing na ang tao mga kaibigan, nandyan na yung mga kahalayan, mga masasamang pag-iisip mga kaibigan. So, kaya ipinagbabawal ng ating Diyos ang pag-inom ng nakalalasing na inumin dahil mga kaibigan, yun ang nagdadala sa atin sa paggawa ng mga kasalanan. Tingnan natin mga kaibigan, balik tayo kay Apostol Pablo. Balik tayo mga kaibigan kay Cornelio. Si Cornelio ay mahilig sa kabanalan mga kaibigan. Sabi dito mga kaibigan, ang ating topic ay ang dalisay na reliyon ay una, dalawin ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Dalawin ang mga babaeng bao. Ibig sabihin, pagmamahal tayo sa ating kapwa. Dahil kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa, hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Yun ang sinabi sa Mateo 24, mga kaibigan. Sabi ni Jesus Christ, ako'y nagutom, nauhaw, nasa bilangguan, hindi ako ninyo dinalaw. Ibig sabihin, kaya pag sa apoy kayo, sa labas kayo sa impyerno mga kaibigan. Kaya yun mga kaibigan. At ang ikalawang punto mga kaibigan, ang dalisay na reliyon, ay ingatan ang ating sarili na maging walang dungis sa harapan ng Diyos. Ano ang walang dungis? Yung kabanalan mga kaibigan. Yung pamumuhay na mayroong kabanalan. Gaya ni mga kaibigan ni Cornelio mga kaibigan. Kaya dahil nasyahan ang Diyos kay Cornelio mga kaibigan, pinadalhan siya ng anghel ng Diyos. Ang Diyos ay nagpadala ng anghel kay Cornelio. At sinabi ng anghel, Cornelio, ang iyong panalangin at iyong paglimos ay naging mabangong alaala sa harapan ng ating Diyos. Kaya sabi ng anghel, magsugo ka sa hupi, ipagsama mo, ipagdara nga din si Simon Pedro, sapagkat si Simon Pedro ang magsasaysay sa iyo sa ikaliligtas mo. Ibig sabihin din mga kaibigan, yun ang tinatawag na ingatan ang ating sarili na maging walang dungis sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng dungis sa harapan ng ating Diyos. Bakit mga kaibigan? Bakit pinadala pa? Kasi mga kaibigan, mayroong mga tao na reliyoso. Pero mga kaibigan,
sabihin natin gumagawa ng kabanalan, mga kaibigan. Yun, tingnan natin mga kaibigan. So, mayroong mga tao na religious, mga kaibigan, gumagawa ng kabanalan, masipag sa kabanalan, gaya ni Cornelio. Ngunit mga kaibigan, mayroong dungis, mga kaibigan. Bakit mayroong dungis? Hindi sinunod ang utos ng ating Diyos. Sapagkat ang utos ng ating Diyos, bakit pinadalhan pa si Cornelio ng anghel ng Diyos? Dahil nasyahan ang Diyos kay Cornelio. Dahil nasyahan ang Diyos kay Cornelio, pinadalhan siya ng anghel. At ito ang kulang sa kanya, na nakakadungis sa kanya, na nakulang sa kanya, mga kaibigan. Nung itinatawag na si Simon Pedro doon sa bahay ni Cornelio, kasama ang sapagkat siya'y kapitan ng mga sundalo, kasama ang mga sundalo, at kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan. Ipiniliwanag, mga kaibigan, kung ano ang kulang sa kanya. Ito po ang dalisay na reliyon. Ito po ang kulang sa kanya, mga kaibigan. Praise God. Bakit, ang tanong, ang pinaka-big question, bakit pinadalhan pa si Cornelio ng anghel ng Diyos? At inutos ng anghel na papuntahin mo yung sundalo, patawag mo si Simon Pedro, sapagkat si Simon Pedro ang magsasaysay sa'yo sa buong katwiran, sa ikaliligtas mo. Praise God. So in short, mga kaibigan, dumating na si Simon Pedro, pinakuha, mga kaibigan, sapagkat sabi doon sa Biblia. Anong sabi sa Biblia? Sa Gawa chapter 11 verse 13. Anong sabi doon, mga kaibigan? Na si Cornelio ang magsasaysay. Gawa chapter 11 verse 13. At kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsabi, magsugo ka sa hupi at ipagsama mo si Simon na may pamagat na Pedro, na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita sa ikaliligtas mo, ikaw at ang buong sambahayan mo. Ulitin ko, mga kaibigan, si Simon Pedro ang magsasaysay sa iyo ng mga salita sa ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Ano, mga kaibigan, ang isinaysay ni Simon Pedro? Pagdating ni Simon Pedro, nangaral kaagad siya. Sino ang kanyang isinaysay? Ang isinaysay ni Simon Pedro, mga kaibigan, ay si Jesucristo. Sabi ni Simon Pedro, mga kaibigan, at sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan. Yon, mga kaibigan, ito, pinangaral natin sa buong sanlibutan. Magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. 43, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na sabaw ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan kay Jesucristo ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang kulang pala, mga kaibigan, kay Cornelio at sa buong sambahayan niya, mga kaibigan, ay ang pagtanggap kay Jesus Christ. Napakaraming tao, mga kaibigan, na mahilig sa kabanalan. Ngunit, mga kaibigan, walang pagtanggap kay Jesus Christ. Yun ang tinatawag na pansariling kabanalan. Kailangan pala, mga kaibigan, ang dalisay na reliyon ay dapat, mga kaibigan, walang dungis sa harapan ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Na ipangaral ang salita ng Diyos. Na ipangaral na sa pamamagitan ni Jesucristo mayroong kapatawaran ng mga kasalanan. Praise God. Kung hindi mo pa natanggap si Jesus Christ sa iyong buhay, dapat tanggapin mo na, mga kaibigan. Kahit anong reliyon pa mayroon ka, kung hindi mo natanggap si Jesus Christ sa iyong sarili, gaya ni Cornelio, mga kaibigan, hindi pa rin maliligtas. Dahil sinabi ng anghel, upang maligtas si Cornelio at ang buong sambahayan, kailangan ipasugo si Simon Pedro, at si Simon Pedro ang magsasaysay sa kanila sa katotohanan upang maligtas sila. Yun, mga kaibigan, kung ikaw ay gusto mo ng kaligtasan, praise God, bagaman hindi anghel ang nagpadala sa iyo, bagaman video lamang ito, mga kaibigan, upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, tanggapin mo si Jesus Christ. Paano tatanggapin si Jesus Christ? Tanggapin mo si Jesus Christ ang makita ng iyong isip, sa iyong puso, sa iyong gawa. Paano natin isinasagawa, mga kaibigan, ang pagtanggap kay Jesus Christ? Ating babasahin, mga kaibigan, ang Biblia. Sabi dito, samantalang nagsalita pa si Pedro ng mga bagay na ito. Ano ang sinalita ni Pedro? Na siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta
na ang bawat sumampalataya kay Jesucristo ay magkakamit ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sabi dito sa 44 mga kaibigan, samantalang nagsalita pa si Pedro sa mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu sa lahat ng mga nangakikinig sa ng salita. Ibig sabihin mga kaibigan, may mga tao na nakakatanggap ng Holy Spirit. Ngunit, sapat na ba yun mga kaibigan? Praise God, mayroon pang inutos si Pedro mga kaibigan. Sapat na ba yun na matanggap ang Holy Spirit? May inutos mga kaibigan si Pedro mga kaibigan. Sa 45, at sila'y sa pagtutuli na nagsasampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparitong kasama ni Pedro sapagkat binuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. 46, sapagkat nangarinig nilang nagsalita ang mga ito ng mga wika at nangagpapuri sa Diyos. Nang magkagayon sumagot si Pedro. 47, anong sabi? Mangyari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. 48, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo nang magagayoy kanilang pinamanhik sa kanila na mga tira ng mga ilang araw. Mga kaibigan, praise God, ang importante mga kaibigan na tanggapin natin si Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo. Bakit mga kaibigan sabi ni Pedro? Praise God. Sapagkat mga rinig nilang sabi dito sa 47, mangyari bagang hadlagan ng tubig ang sinuman upang huwag mga bautismuhan. Praise God. Ang mga ito upang sabi dito, huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. Anong utos mga kaibigan? Anong utos ni Apostol Pedro? 48, inutusan ni Pedro sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ano? Sa tubig. Tingnan na ninyo si Jesus Christ mga kaibigan. Bakit naglakbay siya mga kaibigan? From Galilee, mula sa Galilea, papunta mga kaibigan sa Ilog Jordan. 105 kilometers. Bakit naglakbay pa siya? Wala bang tubig doon sa Galilea? Praise God. Naglakbay siya ng 105 kilometers papunta sa Ilog Jordan. Bakit mga kaibigan? Gusto niya mga kaibigan na ipakita sa mga tao kung paano maligtas ang tao. Pagdating niya mga kaibigan sa Matthew chapter 3 verse 11, 12 to 13 mga kaibigan, doon sa Biblia na sinasabi ni Jesus Christ, Juan, bautismuhan mo ako dito sa Ilog Jordan. Sabi ni Juan, huwag Panginoon, nagsalansa, ibig sabihin, nadiri, ayaw ni Juan Bautista mga kaibigan. Gusto niya na si Jesus Christ ang magbaptize sa kanya. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? Bayaan mo ngayon sapagkat ito ang pagtutupad ng buong katwiran. Ang pagpapabautismo sa tubig sa Ilog Jordan mga kaibigan ay pagganap ng buong katwiran. Mababasa mga kaibigan sa Matthew chapter 11. Tingnan natin mga kaibigan, baka sabihin nyo na ginawa-gawa ko lang mga kaibigan. Chapter 3 verse 11. Sabi dito mga kaibigan sa Gawa chapter 3, praise God, Gawa chapter 3 verse 11. Anong sinabi dito sa Biblia? Praise God. Gawa chapter 3 verse 11. Praise the Lord. Sa katotohanan ay nagbabautismo sa 13 tayo nang magagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea na lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako ay iyong bautismuhan at ikaw ang nagparito sa akin. 15. Ngunit pagsagot ni Jesus na sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Ang pagpapabautismo sa tubig, gaya ni Jesucristo sa Ilog Jordan, gaya nito, maraming tubig. Tingnan mo. Ito, maraming tubig. Ito po ang paraan ng pagpapabautismo sa maraming tubig sa Ilog Jordan. Hindi na tayo pupunta sa Ilog Jordan sapagkat marami naman dito tubig. Sapagkat ang bautismo mga kaibigan ay nagliligtas sa atin. According mga kaibigan sa 1 Peter chapter 4 verse 20, chapter 4 verse 23 mga kaibigan, hindi ako nagkakamali. Praise Peter, ang bautismo ay nagliligtas naman sa inyo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi. Praise
ang bautismo mga kaibigan, nagliligtas. Praise the Lord. Bakit nagliligtas? Sapagkat ang bautismo ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. Marami tayong mga kasalanan mga kaibigan, kaya dapat natin itong hugasan ang ating mga kasalanan. Praise God. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. Praise the Lord. Kung titingnan natin chapter praise the Lord 4 verse 23, kung ating titingnan, hindi tayo nakakamali. Read 20, praise the Lord, 20, chapter 3 pala, 1 Peter chapter 3 verse 21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagliligtas. Ano? Yung bautismo, nagliligtas sa makatuwid bagay. Ang bautismo, hindi sa pagalis ng karumihan ng laman, hindi rin paglubo ng buring, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi. Bakit mayroong mabuting budi? Mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo. Bakit mayroon ng mabuting budi? Dahil hinugasan ng ating mga kasalanan. Sa kaninong pangalan? Gawa chapter 2 verse 38. Mangagsisi kayo. Ang pagsisisi ay paghugas ng ating mga kasalanan. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Kaninong pangalan ang mayroong kaligtasan? Sa pangalan ni Jesucristo. Pagsisisi sa pangalan, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tandaan natin mga kaibigan, si Cornelio, may kasalanan ba siya mga kaibigan? Walang kasalanan si Cornelio. Bakit mga kaibigan? Dahil may masipag siya sa kabanalan. Ang kasalanan mga kaibigan na nandyan kay Cornelio mga kaibigan, ang tinatawag na inheritance sin. Kasalanan na napanunod kan Adan na ni Eva. Kasalanang nakuha kina Adan at Eva. Kaya sa ating dispensasyon ngayon, ang importante sa atin ay tanggapin natin si Jesus Christ. Big question mga kaibigan. Bakit namatay pa si Jesus Christ doon sa cross? Bakit nagpapako pa siya doon sa cross? Dahil gusto niya mga kaibigan na maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, praise God, ako'y nagsalita sa iyo sa mamagitan ng salita ng Diyos mga kaibigan, na kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, ay wala ang dalisay na reliyon sa iyo. Praise God. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, hindi ka magpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo, sapagkat yan lang ang paraan. Mababasa sa Gawa chapter 8 verse 12, mababasa sa Gawa chapter 8 verse 36 to 35, 36 to 37 ang inuko ng pabautismo. Mababasa sa Gawa chapter 8 verse 16 kung hindi ako nagkakamali. Praise God. Mababasa sa Gawa chapter 5 verse 19 mga kaibigan, 19 verse 5, yung mga praise God, mga alagad na ng Diyos. Maraming mga tao na mga alagad na ng Diyos, ngunit kulang sa kanila ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Mababasa sa Gawa chapter 19 verse 5 mga kaibigan. Nagparibaptize sila sa pangalan ni Jesucristo at namuhay mayroong kabanalan. Kaya mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo na hanapin ninyo ang reliyon na yan mga kaibigan. Ang reliyon mayroong masipag sa kabanalan. Ang reliyon mga kaibigan na tinatanggap si Jesus Christ sa kanilang buhay sa pamamagitan ng bautismo sa kanyang pangalan. Bakit mga kaibigan? Sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yun ang sinabi. Sapagkat kulang na kay Cornelio. Anong sinabi ni Pedro? Mangyari bagang hadlangan ng sinuman ng tubig upang huwag mga bautismuhan ang nagsitanggap ng banal na Espiritu Santo, at inutusan ni Pedro sila na magpagsipag-bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Tandaan mga kaibigan, hanapin mo ang reliyon na yan na nagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Hanapin mo ang reliyon na yan na praise God, mayroong kabanalan, namumuhay na mayroong kabanalan. Pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Bakit mga kaibigan? Nang mga kaibigan ng bakit mga kaibigan? Na kailangan mga kaibigan ang bakit kaibigan na kailangan ang bakit kailangan pa tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Sapagkat si Cornelio, sinabi ni Cornelio na, anong sabi doon? Na ginkuan nila na matira pa siya sa ilang araw.
naghangyo hiya tira nga mga matira pa si Apostol Pedro ng ilang araw. Bakit? Kasi mga kaibigan, pag-aaralan pa nila ng lubos ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay magpapabautismo lang sa pangalan ng Jesucristo at hindi ka magpapatuloy sa pag-aaral ng salitang ito at hindi ka magpapatuloy sa kabanalan, hindi ka magpapatuloy, wala ding halaga mga kaibigan kung magpapabautismo ka sa pangalan ng Jesucristo. Kailangan mga kaibigan, praise God, 5 steps of salvation. Number 1, manampalataya sa ating Diyos. Hebrews chapter 11 verse 1, Hebrews 11 verse 3, Hebrews 11 verse 6. Manampalataya ka sa Diyos. Number 2, magsisi ka sa lahat mong kasalanan. Pagsisihan, ang pag-serve sa Panginoon ay isang napaka mabigat na desisyon dahil maraming mga tao mga kaibigan ang magpuputya sa atin kapag tayo nandyan na sa tunay na pagsisimba, pag-aalaga at Ginoo. Maraming mangungutya at kapuputan tayo sa buong sanlibutan kung tayo mga kaibigan ay mag-serve na sa Panginoon. Kaya pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Praise God. Yun ang sinabi sa Gawa chapter 2 verse 38 na lang tayo. Nasabi doon na magsisi kayo at ang ikatlo mga kaibigan ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yan. Una, manampalataya. Ikalawa, magsisi, talikuran ang lahat ng mga kasalanan. Number 3 mga kaibigan, magpabautismo sa pangalan ni Kristo. At number 4 mga kaibigan, praise God, ay magpabautismo ng Espiritu Santo. Paano mababautismo ang tao sa Espiritu Santo kung siya ay palaging sumasama sa mga gawain ng Panginoon? Hebrews, praise God, 10 verse 25, kung hindi ako nakakamali, na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng iba, kundi mga aralan ng isa't isa. Lalo na ngayon na nalalaman natin na malapit na ang pagdating ng ating Diyos. At sunod mga kaibigan ay ang, praise God, ang magpatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan ang dalisay na iyon mga kaibigan. Kaya palagi akong nagpo-post kung paano mga kaibigan mamuhay ang isang Kristiyano. Kahit saan tayo, kahit sa trabaho, kailangan dalhin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Kahit kung saan man tayo mga kaibigan, dalhin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Yun ang pamumuhay sa pagiging Kristiyano. Kahit mayroong mangungutya sa'yo, tanggapin mo lang mga kaibigan. Yun ang tunay na Kristiyano. Kahit mayroong kang kahinaan, tanggapin mo lang. Sapagat ang Diyos naman ang nagbibigay ng lakas sa atin. Yun mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos. Yun ang tinatawag na dalisay na reliyon. Tandaan natin mga kaibigan, ang dalisay na reliyon, ang tunay na Kristiyano. Dito nga mga kaibigan sa Limasawa. Itong Limasawa pala mga kaibigan ay yung mayroong a little history about Limasawa. Mayroong kasi pumunta kasi dito sina Magellan mga kaibigan. May isang Spaniard na nagtanong sa nakatira sa Limasawa na tao. So, nag-misunderstand sila mga kaibigan. Nagkaroon sila ng misunderstanding na tinanong na how many wives? Parang ang pagkaintindi mga kaibigan ng tao na yun na tinanong na taga dito sa Limasawa na ilan ang asawa ng Raha? Ilan ang asawa ng Raha? Sabi mga kaibigan ng tao, 5 ang iya asawa. 5 ang iya asawa. So, amoy no ginaranan na 5 asawa kay Anbaton 5 asawa. Correct siguro 5 ang iya asawa. So 5 ang asawahan Raha. So yun ang tinatawag na 5 asawa mga kaibigan. So sa panahon ni Marcos, hindi pa ito na-proclaim na isang munisipyo. But sa panahon ni Puri Aquino mga kaibigan, na-proclaim na ito na isang munisipyo. Iba na hiya, mayroon na hiya mayor, hindi 5 asawa mga kaibigan. So ulitin ko, 5 asawa, hindi yan 5 asawa, kundi 5 asawaan ang pangalan. Yun ang pinakapunot dulo kung bakit pinangalanan na 5 asawa. Kasi sa misunderstanding. So 5 asawa, 5 ang asawaan. Batunhan, taga din niya 5 asawa. Nandito sa 5 asawa. So yun mga kaibigan, tandaan natin, praise God, we are going here mga kaibigan, magkakaroon kami ng fellowship, praise God. Yun ang sinasabi na mag-aralan sa isa't isa. Praise God, magkaroon kami ng makikinig kami ng salita ng Diyos.
At napakasaya mga kaibigan, maglingkod sa Diyos. Masayang maglingkod sa ating Panginoon. Purihin natin. Tingnan nyo, napakarami dito mga almost 50% or more ang mga Christians na nakasakay dito sa anong tawag ng yun mga kaibigan. Maraming salamat. Pakita mo doon yung mga kapit natin sa Panginoon. Yun mga kaibigan, ang makabuti ng ating Diyos. Yun, napakaganda ginawa ng Diyos sa limutan ito. Ito mga kaibigan, ito'y patunay na mayroong Diyos na ayaw yung pagdiaw-diawi. Huwag mong ayaw yung pagyaang-yangi. May hininga ako Diyos makaradlok. Pwede niya maghatagin bagyo. Pwede niya maghatagin linog. Nagbibigay siya ng lindol. Bakit siya nagbibigay ng mga bagyo? Sapagkat pinaalala ng Diyos na mayroong Diyos na lumikha ng langit. Anong sabi sa Nahum chapter 1 verse 3? Ang Diyos ay hindi diriya matiaw-tiawan. Sabi dito sa Nahum chapter 1 verse 3. Anong sabi sa Nahum chapter 1 verse 3? Nahum 1 verse 3. Hanapin natin yung Nahum chapter 1 verse 3. Magaradlogin din atong Ginoo mga kabuktuhan. Nakatakot ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi dito mga kaibigan sa Nahum chapter 1 verse 3. Sabi dito, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit. Dire-diretso ang Ginoo na sisina. Ang ito, duro na nga ni tiya kasina at dakila sa kapangyarihan. Makaradlogin din atong Ginoo. Makapangyarihan tong ating Diyos. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo. At ang hulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Anong siring? Andala na naton Ginoo, ipo-ipo at bagyo. Naagi na nganit Ginoo kapag dumadaan ang Panginoon. Mayroong mga bagyo, mayroong mga lindol, sapagkat pinaalalahanan ang mga tao. Sapagkat yon ang paraan ng Diyos sa pagtawag ng mga niya sa mga tao upang manumbalik sa Kanya. Yon ang sinasabi sa Biblia sa Proverbs chapter 1 verse 24. Sabi, tingnan natin mga kaibigan. Tumatawag ang ating Diyos kahit saan, kahit sa lansangan, kahit sa mga dito mga bus terminal, kahit saan, doon sa mga maraming mga tao. Tumatawag ang ating Diyos kahit dito. Kahit ngayon nakakarinig kayo sa salitang ito. Ang Diyos ay tumatawag sa atin, mga kaibigan, na ipangaral natin ang salita ng ating na ating pakinggan ang salita ng ating Diyos. At tayo mga kaibigan ay manumbaling o bumalik tayo, magbalik loob tayo sa ating Diyos. Anong sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 1 verse 24? Sapagkat ako'y, sabi dito sa 21 muna tayo, siya'y umiyaw sa mga pangulong dako. Anong pangulong dako? Bisan ditot mga mga pamunuan. Kariskan Augusto Pablo. Dito ang pamunuan, diri niya, hindi siya nag-aalinlangan ay pangaral ang salita ng Diyos. Kahit sa mga pamunuan, sa pangulong dako, umihiyaw ang karunungan, umihiyaw ang salita ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay umihiyaw sa mga pangulong dako, sa pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan, sa bayan ng kanilang ibinibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayo, mga musmos, magsisiibig sa iyong pumusmusan, at ang mga manunuya ay magsisipagligaya sa panunuya, at sa mga mangmang ay magsisitani, ang mga tatanim ng kaalaman. Sabi dito mga kaibigan, putot san po kamo, magyaya-agyaang, itulong sa Diyos. Kanus amo, bugal-bugal sa tulong sa Diyos. Yun ang sinabi doon sa salita ng Diyos. Hanggang kailan kadayo, panunuya. Sabi dito mga kaibigan, hanggang
nagiging musmus. Bakit musmus mga kaibigan? Praise God, dahil ayaw yung musmus mga kaibigan. Gusto niya, kunti lang ang kanyang pagkukulan sa Diyos. Praise God, yung musmus mga kaibigan, palaging nagkakasala. Yung musmus mga kaibigan, kulang sa kalaman. Sabi sa Biblia mga kaibigan, hanggang kailan kayo magpapanatili na musmus? Ibig sabihin, ang Diyos ay sumisigaw. Gusto ng Diyos, mga kaibigan, na ating pag-aralan ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin ang tunay ng ligtasan upang tayo huwag may ulit sa impyerno. Sapagkat kalagim-lagim nagkasasapitan doon sa impyerno mga kaibigan. Sabi dito mga kaibigan, hanggang kailan? Sa 23, magsibalik kayo sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoon sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Praise God. Pero ano sinabi mga tao? Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuulat. Ito palang paraan ito mga kaibigan. Ulat ng Diyos sa kanyang mga kamay. Aking inuulat ang aking kamay at walang nangakinig. Puri niya ang Diyos. Waray na mamati. Hanpulungan natong Ginoo. So amo naman sa riyang Ginoo. Ako naman ay tatawa sa iyong kapigatian. Amin ito sa riyang natong Ginoo. Sapagkat, sabi dito, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inunat ang aking kamay at walang nakinig. Sabi dito sa 22, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. 26, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasamaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Pag-abot tungod kay wala kita tumuod, hindi tayo nanampalataya, gibugal-bugalan lang nato ang pulong sa Ginoo sa panahon ng paghukom. Dalawa lang ang ating kahinatnan, ang langit lang at ang impyerno. Sabi sa Biblia sa John chapter 5 verse 28, kung hindi ako nagkakamali, John 5 28 to 29, nabubuhayin tayo ng ating Diyos. Praise God. Ang managsigawa ng mabuti, ibig sabihin sinunod ang ating Diyos ay sa pagkabuhay na magmuli. Sabi sa Biblia sa John chapter 5 verse 28. Anong sinabi dito sa Biblia mga kaibigan? John chapter 5 verse 28. Sinabi dito 5:28. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Kasi mababanhawit mga patay. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. Babanhawon kaupod ni Jesucristo. Maupay pagod dito mga kaibigan ay mansyon bulawan. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghahatol din ha impyerno. Ang impyerno mga kaibigan, buhi dito pero mangwawalwal ang dila, mangangagot ang ngipon tungod it kapaso, maglalangoy-langoy sa impyerno. Kaya mga kaibigan, ganun na lamang ang pag-antos ni Jesus Christ mga kaibigan, dito ha cross kay nadirihiya, na naayaw niya na tayo ay mapahamak doon sa impyerno. Kaya mga kaibigan, in conclusion, hanapin natin ang dalisay na reliyon. Maraming salamat po at kami ay nandito na sa Limasawa Island. Praise God. Salamat sa ating Panginoong Diyos. God bless sa ating lahat.